Usaping agrikultura po. Bilang isang senador, ano po yung naiisip nyo na legislative measure para matugunan yung problema sa transport of agricultural product na nagiging dahilan sa pagtaas ng mga presyo nito? Pwede po ba na ang Department of Transportation na lang ang kumuha ng mga gulay na yun at baba sa pamayanan? So yan po yung legislative measure. Pangalawa po, yung tinatawag natin na post-harvest facilities. Bilang isang senador, paano palalakasin, palalawakin, paunlarin yung post-harvest facilities na sa ganun, hindi po nabubulok yung mga kamatis doon sa mga pinanggagalingan po nila. Maraming salamat. Alam mo niyo, yung tanong ninyo kanina tungkol sa food security, may bahagi ko lamang ko. Noong June 30, 2022, kakaupo lamang po namin sa Malacanang. At problema na yung bigas. Problema na yung bigas. Pag sinabi mo natin agrikultura, kasi malawak yan eh. Hindi lang po yung bigas ha. Kasama dyan yung pangingisda, yung gulay, yung livestock, yung buong cycle, yung fishery. Pero yung sa agrikultura na patungkol po sa bigas, ako po ay nakikipag-meeting na noon. Ang usapin po namin noon, dahil nga sumiklab yung digmaan ng Russia at Ukraine, tumaas yung presyo ng fertilizer ng urea. Tumaas po yan. So yung subsidy na binibigay ng gobyerno na 5,000 yata yung kupon, magiging 2 sako na lang. At pag 2 sako na lang yung fertilizer na tatamaan yung tanim natin ng palay at lalo na yung aanihin. So nakikipagpulong po ako bilang Executive Secretary sa iba't ibang sangay ng gobyerno at sabi ko, ano ba? Saan tayo pwedeng makatipid? At lumabas, tama po kayo. Lumabas number 1 na problema yung logistics. Yung paghahatid ng urea o yung paghahatid ng fertilizer. Sabi ko, bakit hindi natin gawin ganito? Maglagay tayo ng bagsakan, isang sentro sa isang probinsya, halimbawa, o isang rehiyon, at papuntahin natin doon yung mga tao, kunin nila. At tama po yun, yes. Ang problema, mamamasahin rin sila. Mula doon sa bagsakan, pabalik doon sa lugar kung saan sila nagsasaka. Kaya kung bakit natin hindi gawin ganito? Total, wala naman tayong giyera. Ang dami-daming truck ng Armed Forces of the Philippines. Ang dami-daming truck ng Philippine National Police. Bakit hindi natin i-deploy yung mga military trucks at yung police trucks pang-deliver ng mga sako-sako abono dyan sa mga magsasaka? Malaki yung matitipid eh. So I agree with you. Hindi po kinakailangan ng DOTR. Hindi yung pinakailangan ng Department of Transportation. A little imagination and thinking out of the box. Pwede pong gamitin pang-deliver yung truck ng Navy, yung truck ng Marines, yung truck ng Army, yung truck ng Police. Bababa po yung halaga. At dadami po yung abonong mapapamigay sa mga magsasaka. At yung gumagamit po na pagdating sa agricultural sector, yung magsasaka, yung mga isda. Wala po tayong magagawa sa presyo gaano ng mga langis o ng gasolina. Pero ang gobyerno dapat may ginagawang pamamaraan para naman hindi masyadong pasanin yung halos lingguhan na lang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At aking ipapanukala yung tinatawag na targeted subsidy. Targetin natin yung mga maliliit na talagang dependent dyan sa produktong petrolyo, sa gasolina, sa diesel. Sino po yan? Yung nasa fishing, nasa agriculture, at nasa transportation, pati mga jeepney drivers. Dapat yan bigyan ng tinatawag nating targeted subsidy. This is better than yung ayuda na AKAP or AYIX. Mas maganda nang idiretsyo natin talaga doon sa nangangailangan ng tulong kesa doon sa mga taong politikal na mga tiwaling mambabatas. Salamat po, Atty. Vic. Bago po ba yung karagdagang katanungan, tawagan po muna namin